Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man Welcome to Mobile Bible School Incorporated, second founding anniversary. 2 years of equipping, empowering, and of course, survival technical difficulties on Zoom. But praise God, here we are. So give ourselves a virtual round of applause. Hallelujah, praise the Lord. Yeah. So we are gathered tonight not just to celebrate another year of God's faithfulness, but to also be encouraged, strengthened, and reminded that we are called to grow in grace and know the truth. Amen? It says in 2 Peter chapter 3, verse 18. Yan. So, all right, to officially open our program, let us invite Pastor Joel Manalo to lead us in our opening prayer. Magandang gabi po sa ating lahat. Okay, sige, tayo po ay manalangin mga kapatid. Let us close our eyes and let us pray. Panginoon, maraming po salamat sa buhay at kalakasan na iyo pong pinagkaloob sa bawat isa. And Father God, we thank you sa mga bagay na ginagawa mo sa aming buhay, lalong-lalo na po ngayon sa second anniversary ng MBS or Mobile Bible School. Salamat po Panginoon sa buhay ng aming director, si Pastor Roderick. Nais po namin Panginoon na hilingin ang iyong kapangyarihan, ang iyong presensya, na kami po ay samahan mo Panginoon sa amin pong gagawin sa gabing ito. At nais po namin na kami mapagpala at patuloy Panginoon na bigyan po Diyos ng patuloy na maayos na internet connection ang bawat isa. Na sa ganun po kami po makapagpatuloy sa amin pong gagawin. Lord, sa iyo namin ibinibigay ang pinakamainam at mataas na papuri sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Ayan, thank you Pastor Joel Manalo. And for that powerful prayer, now we cannot have a celebration without worship. So I hope you're ready to sing because even though we are online, the Bible says, make a joyful noise unto the Lord. Even if our neighbors might not appreciate it, God surely will. So let's welcome our worship team. So I'm calling on Pastor Jerome Rumbawa to lead us tonight. Thank you, Lord. Yan, praise the Lord. Hallelujah. Ang Panginoon ay napakabuti sa ating lahat. Inalaw po niya ang gabing ito upang sama-sama po nating ipagdiwang ang kanyang kadakilaan. So, sing with me, but wag nyo na pong i-unmute kasi magkakaroon ng latency sa output. But you can sing with me as I sing. Sing also wherever you are, nasa ang mang parte kayo ng mundo, ang Diyos natin ay hindi nagkulang sa atin. Amen. Hallelujah. So we will be singing Di Ka Nagkulang. If you have your mobile phones there, you can search the lyrics upang sama-sama po nating namnamin ang katapatan at kadakilaan ng Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord.
laging laan ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim. Jesus, kahit may suliranin man, lagi kang aawitan. Ikaw lamang, kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin, laging laan ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin, laging laan ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila ka't tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ng pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin, laging laan ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin, laging laan ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad, wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala
habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang hihingin sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, 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 wala kang katulad. Salamat, Panginoon, dahil hindi ka nagbabago. Kailanman, O Diyos, hindi ka nagkulang sa amin. Madalas, Panginoon, kami ay nagkukulang. Kami, Panginoon, ay nakakalimot. Ngunit Ikaw ay nananatiling tapat magpakailanman. Purihin ang ngalan mo. Sambahin ka, O Diyos, sa inyo ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Marami pong salamat, Pastor Jeron. What a powerful time of worship. And I don't know about you, but I feel like my Wi-Fi signal just got stronger because of that. Amen. Totoo nga na ang Diyos, kahit kailanman, ay hindi siya nagkulang. Ang biyaya niya sa atin ay laging laan. At syempre, ang pag-ibig niya sa atin ay walang hanggan, sapagkat iniibig niya tayo noon hanggang ngayon at mananatili yon magpakailanman. Amen? So, marami pong salamat sa oras na ibinigay natin para magpuri, sumamba sa ating Panginoon kahit na tayo po ay magkakalayo at hindi natin alam ang oras ng bawat isa. But the Lord is good. Binigyan niya tayo ng pagkakataon upang siya ay purihin at sambahin kahit po sa ganitong pagkakataon. Now, as we continue, we have a special message prepared for us today. So, get your Bibles, your notebook, and if you're old school like me, get a cup of coffee. Amen? So, let's prepare our hearts as we listen to God's Word. I'm calling on Pastor Roderick Tibera to share the words of the Lord tonight. Magandang gabi po sa bawat isa. Purihin ang Panginoon. Congratulations sa lahat. Ako po ay super blessed sa mga... Teka, nawala yung ating audio. Yan, nawala yung audio natin. Bumalik. At ako ay super blessed po sa greetings ng bawat isa at mamaya po panonoorin po natin isa-isa lahat yon. But before we continue, ay nais ko lang pong i-expound ng konti ang ating theme for tonight. Ang ating pong theme is Grace to Grow, Truth to Know. At alam naman na po natin na ito po ay galing sa 2 Peter 3:18 at syempre walang iba kung author nito kundi si Apostle Peter. Siya yung nag-deny kay Jesus Christ nung humirap na yung panahon ng pagsasama nila dahil nag-alinlangan siya na yung Messiah na kinilala niya ay nadakip at handa na ipako na sa krus sa panahon na yon. Pero dahil sa biyaya ng Lord, because of the grace of God, na kahit ganun ang nagawa niya, ay still God chooses him, si Peter, na magpatuloy sa soul winning. Therefore, yun din ang dahilan na
grace ni Lord nung nag-preach siya after ng dumating yung Holy Spirit sa Pentecost ay 3,000 ang souls na naligtas. So ganun na lang talaga ang grace ng Lord, mga kapatid, na dumarating din sa time natin yung dark times na sometimes ay nag-aalinlangan tayo sa Panginoon, sa mga kaya niyang gawin. Hindi dahil kung existent ba si Lord o hindi yun yung pag-aalinlangan natin, kundi yung kanyang kapangyarihan, yung pagtitiwala natin sa kanya. At ito po ay mababasa sa ikalawang sulat ni Pedro na ini-encourage niya yung mga tao na, or sinulatan niya dahil maraming nagkalat na false teachers, nagwa-warn si Pedro na kailangan maging steadfast sila sa faith nila. Ini-emphasize niya na kailangan ay mag-grow tayo sa grace ng Lord, at the same time pati yung knowledge, hindi lang puro grace, pati knowledge actually. At yung knowledge na yon, knowledge hindi sa mga hindi lang sa mga bagay na kailangang malaman, kundi unang alamin at kilalanin ay si Kristo. Amen po. Kaya tayo, mga kapatid, we are commanded na tayo po ay lumalim sa understanding natin patungkol kay Jesus Christ. Kaya nabe-bless ako sa mga estudyante every time na sila po nagchat-chat sa akin. Ang favorite talaga nila na subject, hindi yung mga theological study, kundi yung chronological study nung life ni Jesus Christ. At sa survey ko, pag nagtatanong ako sa mga estudyante, ang love na love nila ay yung chronological study of our Lord Jesus Christ. At dahil doon, lalo tayong napapalapit sa Kanya, lalo nating nauunawaan yung lakad niya, yung pananaw ni Kristo. At yung grace na yon, syempre, alam naman na natin na it is God's unmerited favor, na hindi natin masasabing grace ang grace or biyaya ang biyaya kung deserving tayo na tanggapin ang grace, or yung maraming pinapatukoyan ng grace. Number one dyan, yung ating salvation. Amen po ba? So meron lang ako i-share na mabilisan about this verse. Number one na, yung puro letter G ito, a command to grow. Na command talaga yan, na tayo dapat ay lumago, at walang Kristiyanong hindi lumalago. Kapag hindi lumalago ang Kristiyano, ibig sabihin hindi siya buhay, kapatid. At isa sa mga proof na totoohan or we are born again or na-regenerate tayo ay lumalago tayo, because growth begins at salvation. Amen po. When we receive Christ's righteousness, not our righteousness, kasi unrighteous tayo eh. So, yung grace na yon, sabi nga sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, ay talagang through faith, hindi through works. Amen po. At alam na natin yung parable of the sower, na kapag healthy yung seed at yung soil ay mataba, yung seed na yon ay word of the kingdom. I-review nyo, yun ang sabi, message about the kingdom of God. And yung soil ay yung heart natin. At kapag ang soil ay mataba, kusang tutubo ang buto. Kusa itong magbubunga kahit walang nag-aalaga. 'Di ba? Sometimes mayroon, magugulat ka na lang, mangga tumubo sa kalsada or sa tabi or sa bakuran nyo. Bakit? Nagpaalaga ba yon? Hindi yun nagpaalaga. Ang Diyos ang nagbigay sa kanya ng kalaguan, pero walang tao nag-alaga sa kanila. Ganon din, mga kapatid, na wag nating sisihin yung pastors natin, mentor natin, kung hindi tayo lumalago. Sabi nga sa Bible, si Apollos ang nagtanim, o si Pablo ang nagdilig, pero ang nagpapalago ay ang Panginoon. Kaya yung mga kapatiran or member ng church na lumilipat or umaalis, ang sinasabi nila, hindi ako lumalago doon. So ibig sabihin, wala si Lord sa'yo nung panahon na yon. Kasi kung meron si Lord or nandyan si Lord nung panahon na yon, you automatically grow. Amen? At sa planting process na yon ay matik yon. Ikalawa is yung pruning process ng grace.
Dahil dapat alam natin yung soteriological foundation natin, that growth in grace begins at the salvation, ng panahon na tinanggap natin si Jesus Christ, and then yung susunod doon, God will refine us through trials and discipline. Amen? Yun yung pruning natin. So, sabi nga sa Hebrews 12:11, no discipline seems pleasant at the time, but later it produces a harvest of righteousness. Kaya ang growing and harvesting ay through Christ's righteousness, through the sanctification of our Lord. The more na tinatanggap natin yung will ng Lord sa ating buhay, yung may hirap na bagay, pero sinusunod pa rin natin, magpatawad, magbigay, alisin ang pagiging maging madamot, di ba? Kaya nabe-bless ako sa mga nagpadala para sa school, para may maipamigay tayo, ay praise God. And after nun, yung pruning, syempre productivity. Kasi hindi talaga magiging productive or marami ang bunga kung hindi tinatalbusan. Kaya kapag may mga blessing tayo, matik dapat yan tinatalbusan. Amen po ba? Type natin, comment natin, talbusan ang blessing. 'Di ba? Ganun yung kamoteng vine, 'di ba? Para maging dalawa o marami yung kanyang talbos at dumami rin yung kanyang maging bunga na ugat, kailangan talbusan. Therefore, every time na tumatanggap tayo ng blessing from the Lord, either talent, time, or treasure, kailangang talbusan. Yun yung ikaapat na T. Time, talent, treasure, at talbusan. O di nadagdagan, ano? Dahil hindi lalago yung mga yung kung hindi tinatalbusan. Ang productivity, ang multiplication, nagmumula sa pruning or pagtatalbos. So yun na yung ikatlo na about grace is productivity. Diba? Yung service natin kay Lord. Philippians 1:6 sabi doon, who He began a good work in you will carry it on to completion. Si Lord naman ang magbibigay sa atin na makomplete natin yung will ni Lord sa atin. Eh. So, talbusan mo. Kalawa is yung gain. Yung una ay growing grace. Kalawa is yung gaining knowledge. Kaya nga sabi ni Lord, in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Kaya ibig sabihin nun ay kailangan mag-deepen tayo, hindi lang deepen sa relationship. Hindi ka makaka-deepen sa relationship pag hindi mo kilalang mabuti yung karelasyon mo. As in. So you have to know Christ that I may know Him. Sabi nga ni Apostle Paul. Proverbs 2:6 sabi din, for the Lord gives wisdom, from His mouth come knowledge and understanding. Amen. So kailangan i-pursue natin first na letter P, pursue doctrinal depth. Theological growth yan. Ikalawa, practice daily devotion. Every morning, mag-post tayo, lagyan mo ng konting explanation. Yun yung assignment ko sa sarili ko para walang exempted or hindi maging exempted tayo na nagdi-devotion tayo. Ang kagandahan nun, may page tayo na pastor's notebook which is, ang hirap kayang magpa 10,000 plus na followers, pero hinayaan ko lang siya. Basta ang mission ko, mag-devotion, hinayaan ko lang na lumago. Hindi ko hinahabol yung monetization niya. Ang mahalaga, makapag-share. Bonus lang yung mga yon na hinahabol. Sa panahon ngayon, baliktad. Ang tao naghahabol. Pero alam nyo, pag si Lord ang hinahabol nyo, mas mabilis ang blessing. God commanded blessing at saka yung overtaking, overflowing blessing. And we have to proclaim, ito yung ikatlong P, proclaim divine na doctrine, kundi yung apostolic doctrine, yung maging Berean tayo, Acts 17:11. They examine the scripture daily. Marunong dapat tayong magkuto. Tanggalin yung magkuto, sabi. Narinig ko yan kay Pastor Jeron. Ang galing mo magkuto, ah. Ano yung magkuto? Parang, yun nga, parang iniisa-isa mong himayin or alisin and tanggalin, di ba? And pangatlong G is yung glory to Christ. Wala namang ibang dahilan kung bakit yung grace na yun ay ibinibigay ng Lord, yung hindi tayo deserving. Yung growth na yun ay hindi yan ibinibigay ni Lord para lumaki ulo natin. Lahat yan ay to celebrate God's glory. Yun yung ikatlong G. That is our spiritual exaltation. We magnify, we glorify the name above every name. He is the Lord Jesus Christ. Unang letter P is present glorification through worship. Kaya nakaka-bless talaga.
I'm so blessed sa worship natin kanina. Kaya yung ating title dito sa poster, Fellow Worship, at kuhang-kuha talaga from one of our anointed music teacher and director ng school sa dean ng school sa music ay si Pastor Jeron. Very blessed tayo na meron siya na mentor sa atin na yung music na yun ay hindi naman yun talaga yung worship, di ba? But God can use music para tayo ay patuloy na mag-worship. So, ikalawang PA yung perpetual glorification. Ibig sabihin yan, eternal, tuloy-tuloy. Amen po. Kaya yung glory ng Lord ay tuloy-tuloy. Yung faith, matatapos yon. Pag nakita natin, hindi na faith ang tawag doon. Kasi ang definition ng faith, Hebrews chapter 11 verse 1, ay things not seen. Pag nakita mo na yung faith, may faith tayo kay Jesus Christ, pag nakita na natin, hindi na faith yon. Yung hope, ang hope na yon, pag nakamtan mo na, hindi na hope yon. Mag-hope ka pa ba na darating kung dumating na? Pero yung love, yung worship, yung perpetual glorification through glorifying the Lord, yun yung expression ng love natin, yung worship. So we glorify Christ not only by a meantime, not only seasonal, but eternal. Amen po ba? Kaya mga kapatid, we have to commit ourselves for personal growth. We have to continue in doctrinal integrity, and we have to cultivate our servant heart na ang i-glorify natin palagi ay ang ating Master, and He is our Lord Jesus Christ. So, big amen naman dyan. So, continue nating i-share ang words of God at sa mga minister, co-ministers, mga nanonood, mga taga-subaybay, o baka aksidente lang na napadaan ka sa page na ito. Kung meron mang hindi pa talaga lubos na nakikilala sa Panginoon, this is your time. This is your time. Ang kaligtasan, hindi ito dahil sa iyo, ito'y dahil sa ginawa ng ating Panginoong Kristo. So, to God be the glory. Happy second founding anniversary. Ulitin ko, hindi po ako ang founder ng Mobile Bible School. Ang may-ari po nito ay ang Panginoon. Tayo po ay katiwala lang. Kayo po ang aking kasamang mga kapatid na katiwala ng platform na ito. And let's pray for the visions that God is giving unto me, na magkaroon tayo ng physical school, na ma-approve tayo sa CHED. Yan yung mga vision. Kung hindi pa darating si Lord, samahan niyo ako sa prayers at makakarating tayo doon. Makakarating tayo doon. Sa mga nais na maging tagapagturo din, nawa ma-inspire tayo, hindi sa akin kundi sa inspiration ng Holy Spirit, mga kapatid, through the words of God. Kaya patuloy tayo na maglingkod sa Panginoon. Ayusin natin yung ating motive kung bakit natin kailangang lumago at i-glorify ang ating Lord. Maraming salamat po. So let's pray panandalian. Father God, marami pong salamat sa mensahe na ipinagkaloob mo sa aking puso na may bahagi sa bawat isa. Nawa ay patuloy naming maintindihan ang biyaya mo na kaming lahat ay sadyang walang karapat-dapat. Ngunit minahal mo kami, Panginoon. Inibig mo kami, binihisan mo kami, Panginoon, ng iyong kalwalhatian, ng iyong katwiran, sa kabila na kami ay talagang lugmok sa putik at hindi karapat-dapat. Ngunit sa magitan ng iyong banal na dugo, ang aming mga panalangin, Panginoon, ay naging mabangong samyo, at ang aming mga pagsamba, Panginoon, ay naging katanggap-tanggap sa iyo. Hindi dahil katanggap-tanggap ang aming buhay, kundi dahil tinanggap namin ang aming Panginoong Jesucristo sa aming buhay. Maraming salamat po. Patuloy mong pagpalain ang bawat isang nakikinig, ang institusyong ito, Panginoon, at ganun din, Panginoon, ang bawat estudyante na mga kasama ko at mga pastors na nakipag-partnership sa institusyong ito. Ito po ang aming samot dalangin. Ikaw nawa ang maitaas sa aming buhay at sa Mobile Bible School, sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. To God be the glory. Maraming salamat po. God bless us all. And thank you so much, Pastor Eric, sa very inspiring na
salita ng Panginoon na binahagi mo ngayong gabi. So, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen? So, di ko rin siya na-introduce, no? So, syempre, ako sabi ko sa kanya, salamat kay Lord kasi nahanap mo na yung pinaka-passion mo. Kasi noon pa man, ito na talaga yung gusto niyang gawin. So, naalala ko nga noon, sabi ko, bro kasi tawag namin. Bro, yan tawag ko sa'yo. Bro, naalala ko noon, pag nagtuturo ka, as in, hanap siya ng lugar kung saan siya magturo. Tapos, pag naulan, struggle siya kasi maririnig yung mga sound, ganyan, yung mga sasakyan. Talagang in-start niya yung Mobile Bible School from scratch talaga, as in from scratch. Ang meron lang siya talaga noon, cellphone, tapos sumunod na lang yung laptop. Gustong-gusto niyang magturo noon. Tapos meron pa siyang picture na kasama niya yung mga sinampay kasi talagang walang space para sa kanya. Pero the Lord be glorified kasi yung desires ng heart niya talaga ay minit ng Panginoon at salamat sa inyong lahat na naging katuwang niya para maging matagumpay at mas marami pa tayong maabot sa ganito pong gawain. So, marami pong salamat, Pastor Eric, sa iyong mga nabahaging salita ng Panginoon. Nawa ito ay tumanim sa ating mga puso at maalala natin ito talaga at maibahagi natin sa ibang mga taong nangailangan pa o ma-apply natin sa ating mga Amen? Thank you, Lord. So, kung kayo po ay na-bless sa inyong mga napakinggan na ibinahagi ni Pastor Eric, pwede tayong mag-type ng amen sa ating chat box at sabihin natin na tayo ay napagpala at patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Sapagkat the more na pinagpapala natin ang Panginoon, the more din na ibubuhos niya ang pagpapala po sa ating lahat. Thank you, Lord. Hallelujah. So now, we know Mobile Bible School is all about impact and transformation. And tonight, we have some amazing testimonies from our students. These stories remind us why we do what we do. Besides surviving Zoom meetings and submitting assignments at 11:59 p.m. Ayan, kung dito sa Pilipinas, syempre, 11:59 yon pero hindi ko alam kung anong time sa inyo yan. So, tignan naman po natin, pakinggan natin yung mga testimonies ng mga estudyante sa gabing ito, mai-share po sa ating lahat. So, we're going to watch a testimony at pagbati na rin para sa ating lahat from Sister Mirna Mapanaw Taiko, a pastor of Christ, the Living Rock Fellowship, Italy. Amen. Amen po. Magandang gabi po sa ating lahat dyan. Happy 2nd year anniversary po ng MBS. At ako po'y lubos na nagpapasalamat sa Diyos sapagkat bago pa po matatag ang MBS ay ipinauna na po niya sa buhay ko na makilala po through Facebook ang ating founder president na si Pastor Derek. At salamat po dahil napakabuti talaga ng Diyos. Never na late po siya ang ating Diyos sa kanyang pangako sapagkat during that time, tunay nga na andun ako sa kalagayan na nangangailangan talaga ng spiritual guidance dahil sumasailalim ang inyong lingkod sa trials. But napakabuti po ng ating Diyos sapagkat ginamit nga po ang ating founding president na magturo po sa Facebook muna siya. And as a teacher also in the ministry, na-challenge po talaga ako until talagang sinubaybayan ko po ang mga turo ng ating butihing pastor. Talaga pong naging kagamit-gamit po siya sa buhay ko. Kaya itinataas ko po ang Diyos dahil sa kabutihan niya na in His time, ipinapadala niya talaga ang kanyang lingkod para i-uplift ang kanyang mga iba pang mga lingkod. Kaya siya po ay ginamit bilang encouragement sa buhay ko po. Magpatuloy po tayo. Salamat po, Pastor Roderick, sa pagkakagamit sa iyo ng Diyos. Mabuhay ka at dalangin ko na makapag-rest ka rin, no? Makapag-rest ka rin ng kaunti para maging mas more pa yung ibibigay mo sa amin. Maraming salamat sa Diyos sa buhay po ng ating pastor. Ganon din sa kanyang asawa. Pinagpapasalamat ko po ang kanilang team up sa gawain.
oldies. Yun po ang aking masasabi. From Italy, God bless us all. Mabuhay. Thank you so much, Pastora Sister Mirna, sa yun pong naibahagi mula sa Italy. Nariyan na kasama po natin siya ngayong gabi. Kaya sabi ko kay Pastor Eric, bro, ang dami mo ng pangalan na. May Derek, may Rod, may Eric. Kung anong gustong itawag sa akin. O, yun. Yun na lang. Go naman po siya doon. So, yan. So, yan. Magandang gabi po sa ating lahat. Thank you so much. O, kung gabi dyan kila Pastora. Ayan. So, marami pong salamat. What a powerful testimonies. It's amazing how God is moving in the lives of our students. Ayan. So marami pong salamat muli, Pastora Mirna. And speaking of students, we have some special announcement coming up na mapapakinggan po natin, mga announcement. Ayan. So, we need to listen carefully because we may or may not be giving our prizes soon. So, ay mga announcement po na yan ay patuloy ang gawain po natin sa Mobile Bible School. At tayo po ay nakaabot na sa ika-2nd anniversary po natin. Lubos nating pinagpapasalamat ang mga taong hindi nagpapabanggit ng pangalan, nagpapabanggit man yan. Pero talagang pinapaabot nila ang kanilang pagtulong. Kahit nga po sa panahon ng bagyo, nariyan pa rin na tayo po ay nakaagapay. Nagamit din ang Mobile Bible School para makatulong sa mga nabagyo. At nakakatuwa, sabi ni Pastor Eric, yung mga nabahaginan lang na mga tulong noon, ngayon talaga officially naging member sila ng gawain ng Panginoon sa lugarin na yan. So, to God be the glory forever and ever. Amen. Ang Diyos ay patuloy na napapapurihan sa buhay ng bawat isa. Nasaan man kayo, ano man yung mga tulong na naibigay ninyo, yung pakikinig nyo man bilang student na ko po, malaking help na po yan yung naisin ninyo na mapalago ang pagkakilala sa ating Panginoon at sa mga katuruan para po galing sa ating Panginoon. Ayan. Okay, para po sa announcement po natin, para po makakuha natin yung mga premyo po, o premyo hindi, it's a gift. Ayan, it's a gift para po sa ating lahat. May mga dapat po tayong gawin po para maisama o mailista po tayo doon sa ating raffle o pagbigay ng gift, no? Ayan, so kasi ayan. So, kailangan po be an officially enrolled of Mobile Bible School o tayo po ay students. At kailangan mag-comment daw po tayo ng congratulations sa event o sa post na nailagay. At kailangan ma-share daw po natin yung anniversary poster. At syempre po, kailangan i-share din natin sa Facebook ang ating live stream. Yun po ang kailangan nating gawin para tayo ay makasama sa pagbibigay ng mga gift. Meron natang nakalagay doon mga microphones, appointment na Bible, that is so nice kasi andun na yung pagkailangan yung gamitin. Makakatulong po yan. I think may ano ba doon? Amplifier, mixer. Ayan. At iba pang mga pwede nating magamit. Kung ikaw man ay sobra-sobra na sa pagpapala, hindi mo na kailangan at ikaw yung mabunot yung pangalan mo, pwede nating ibigay sa iba na nangangailangan talaga. So may narinig na kay Pastor na sabi niya yung mga tumulong, sabi ay kung sakali daw na matawag ang kanilang pangalan, ibigay na lang daw sa iba. Ayan. So, di ba po, ang gaganda rin ng mga heart ng mga students po natin dito at ako din personally ay nabibless sa inyo pong lahat at napagpapala yung pangalan ng Panginoon pag naalala ko kung ano yung mga pananaw ng bawat isa. Kaya, ang ganda rin ng tema natin po, di ba? Na sinabi ni Pastor Eric kanina na we grow in grace and the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. So, habang tayo ay natututo, syempre, nakikita rin natin ang kahabagan ng Panginoon, ang dahilan ng lahat ng ito. Okay.
Ayan, so habang inaayos po nila yung pagbati, ayan, natutuwa ako. Andito lahat ng mga anak namin, nanonood din sila. Tanungin natin si Pastor Jerome kung okay na yung isang raffle natin po, kung okay na po ba yan. At magpaparaffle po tayo ng 2 Poimen na Bible. Ayan. Sige pa. Alright, Poimen Bible, ang Biblia ng mga pastor. Our first winner is... Tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago. Okay, talaga si Dr. Ayun, Reverend Marlon Robles. Alright. Take note natin. Okay, so, Congratulations! ay, hindi ko na po alisin, pero pag nabunot po siya ulit, bigay natin sa next. Ano po, kasi mayroon pang general raffle mamaya. Alright, for our next winner of Poimen, ang Biblia ng mga pastor, sino kaya? Sa Diyos ng makapangyarihan tayo'y nagtitiwala. Karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa mobile Bible Sino po yun? Pastor Joshua? Paki-type po. Congratulations! Thank you natin. Thank you po ba po? Opo. Alright, congratulations. Back to you, Pastor Eric. Okay, sige. Magpamigay pa tayo ng dalawang yung isang microphone na dalawa po yung abot niya doon. So, isang dual wireless microphone. Karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa mobile Bible Nagsa. bawat kamay na sa bawat aralin. Tignan mo yung pagkakot. Sa teolohiya at biyaya. Pakita mo nga dito. Sabay ay lumalago tayo. Ayan, so ayan po. 2. 1 and 2. And so microphone, professional wireless microphone. Okay na daw, Daddy? Okay, sige. Isang microphone na. Oy, Pastor Godofredo. So, si Pastor Godofredo, tanongin natin. Hindi nakapatay na tayo. Pero, sige, natin sa kanya, Pastor Godofredo. Yan. Congrats, Pastor Godofredo. And then, magpamigay din tayo ng isa pang 8-channel mixer. Sige. So, maliban pa ito sa sa ikalawang 8-channel mixer, meron pa tayong ikalawang raffle na magla-live tayo ulit. Kasi baka yung iba, sabi nila unfair, wala sila sa Zoom. So, mas paghandaan natin at ipopost ko yung announcement. Pero actually, posted ito eh. So, make sure naka-share po tayo to claim your prize. Screenshot ng share natin ng live na ito. At pagkatapos po nito, magpapa-quiz po tayo ng taga 100 sa ating pong mga nanonood sa ating live stream. Taga 100 din sila, yung mga hindi sila makapasok eh. So, bibigyan natin sila ng taga 100 na Gcash. Ang ating question and answer patungkol sa ating senior kanina. Sir. Okay. Isang pang mic? Opo, Pastor Jerome, paki-open yung, share mo yung open. Mixer na. Di ba 2 mic? Ang mixer, yung isang mic sa LAMBS yan eh. License Alliance of Mobile Bible School. And okay yan, Pastor Jeron.
Alright, para sa ating mixer. Ayun, gaganda po ang boses dito. Mag-auto-mute po siya kapag sintonado. Ganun po ba? Okay, sige. Para sa winner ng 8-channel mixer. And the winner is Roleta. Uy, nadoble. Nadoble. Hindi pwede. Sayang. Hindi pa nabunot kanina. Hindi pwede. Hindi ko lang inalis kasi hindi ko lang inalis kasi in preparation sa isang raffle. Okay, another winner. Void po 'yan. Okay, ready. And for the winner ng mixer, Roleta. Uy, may kasama si David Pula. Yung David Pula yun. Uy! Pastor Richard sa mga. Yay! Ayan, thank you very much. At ngayon naman, subaybay tayo sa atin pong mga sumusubaybay sa live stream. May mga nasa live stream natin. Thanks po, Pastor Jerome. Congrats din po, Pastor Marlon. At kay Pastor George. Godofredo. Pastor Godofredo. So, yung susunod, mas lalakihan pa natin kasi mas malaking blessing yung readings natin. Yan. Papanoorin po natin yung mga greetings natin kanina para makita din ng ating mga kasama sa live. Sa bawat isa sa atin. Direct na natin share kay David Cordelera. Share screen. Sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Ang pag-ibig ni Jesus ay walang hanggan. Sa bawat puso't isipan tayo'y kanyang tinuturuan. Sa online na paaralan, sama-sama tayong umaasa. Sa kaluwalhatian ng Diyos tayo'y nagkakaisa. Karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Dalawang Koymen Bible sa mga nanonood sa live stream. Yung mga hindi naka sa group, tayo'y naglalakbay sa pag-aaral ng salita. Tayo'y magwawagi para sa kaluwalhatian ng Diyos. Tayo'y nagpupuri sa kanyang biyaya. Tayo'y nagmamahalan. Ayan, so muli, congratulations po sa lahat ng mga nanalo at nabunot na ang kanilang mga pangalan. And so, ang Diyos ang nagtalaga at nagtakda ng tamang tao na mananalo po. Ayan, congratulations po muli sa inyong lahat. Ayan, at marami pa daw ipapamigay mamaya sa live stream sa Facebook. Pwede po tayong umantabay doon at magpapamigay din ng Koymen ulit na Bible at GCash naman para po sa mga mananalo. Ayan, nagsasend po ng cash sa GCash. Ayan. So, tayo po ay patuloy na ma-excite sa mga gagawin ng Panginoon at sa mga kamanghamang gagawin ng Panginoon para po sa ating lahat at sa mga aabutin niya at mga patuloy na matuturuan at mababahaginan at patuloy na madadakila ang Diyos sa buhay ng bawat isa.
Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Pastor Amador Daluyin ng All Nations Full Gospel Ministry, Santo Tomas City, Batangas. Bumabati po ako ng ikalawang taong anibersaryo sa MBS or Mobile Bible School. Salamat MBS sapagkat isa ako sa patuloy na natututo, patuloy na lumalalim, at patuloy na nagkakaroon ng kaalaman patungkol sa ating Panginoong Hesus. God bless MBS. Muli, happy second year anniversary. Yun, isa pong mapagpalang araw po sa ating lahat at ako po si Pastor June at isang mapagpalang pagbati sa MBS o sa Mobile Bible School at ako po'y lubusan nagpapasalamat sa Diyos sa patuloy niyang paggabay at pagpapala sa ministry at nakaabot po ito ng second year anniversary po. Kaya naman po maraming salamat din po sa buhay ni Pastor Roderick Alcaide de Vera at sa mga kamanggagawa po natin dyan sa mga MBS po. At salamat din po sa Diyos at patuloy niya po tayong pinagpapala po. At salamat din po sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos at sama-sama po tayong lumago sa biyaya po ng ating Panginoon para po sa kanyang kaluwalhatian po. Muli, maligayang ikalawang taon anniversary ng MBS. God bless you all po. Happy Lord's Day, everyone. This is Pastor Roy S. Gayanes of Trinity Baptist Church here in Legazpi City, Albay. Happy second anniversary Mobile Bible School Incorporated. I am thankful for the education and training that I received from this institution. I am confident with all the learnings that I have gained and with all the shared wisdom by our professors and especially by our president, Dr. Roderick Alcaide de Vera. Truly, this ministry has been used by God in so many ways to become a blessing to many ministers. May God continue to bless this institution. May God continue to raise more faithful students of the Word of God who will proclaim the Word of God in every places, handling the Word of God according to the way God wants it to be. Again, happy second anniversary. To God be the glory. Hello everyone, a blessed day to all. Ako po ay si Brother Paul Kadungog Johnson. Isang maligayang pagbati para sa ikalawang anibersaryo ng Mobile Bible School. God bless Mobile Bible School. Praise and glory to God. Nais ko po magpasalamat sa atin po mahal na Panginoon sa ikadalawang taon na pagdiriwang ng Mobile Bible School. At salamat sa Panginoon sa napakagandang instrumento na ito na ginagamit upang matulungan ang mga kapwa pastor sa kanilang pag-aaral. At ako nga pa pala si Pastor Reggie Pahardan, kasalukuyan na nanunuluyan na ngayon dito sa Espanya under Christ the Way of Salvation Church. Muli, binabati ko po ang lahat ng mga estudyante, lahat ng ating mga instructor, especially Dr. Roderick de Vera sa ikadalawang taon ng anibersaryo ng Mobile Bible School. God bless us all. Happy second anniversary MBS, headed by Pastor Roderick de Vera from Light and Salvation Christian Church, Libtong, Castilla, Sorsogon. God bless to all and happy anniversary. Blessed and happy second year anniversary Mobile Bible School. Tunay ngang napakabuti ng Panginoon sapagkat sa loob ng 2 taon, Kanyang pinatibay at pinalago ang kaalaman ng bawat isa sa pamamagitan ng Mobile Bible School na pinangungunahan ng ating buting pastor, Pastor Roderick Alcaide de Vera. Sa loob ng 2 taon,
napatunayan nating tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. At sa mga susunod pang mga taon, naniniwala akong higit pa ang kanyang gagawin sa MBS. Congratulations sa ating lahat at mabuhay ang MBS. God bless po. Happy second anniversary to our mobile Bible school. Praise God for His faithfulness and for the 2 years of growth, learning, and fellowship. Thank God sa mga naging tagapagturo po namin. At salamat, Dr. Roderick, sa iyong dedikasyon, sipag at tiyaga sa iyong pag-aaral ng mga salita ng Panginoon at upang maibahagi sa amin. Salamat sa iyong oras na inilaan mo sa amin at ina-appreciate po namin ito ng buong puso. Dalangin namin sa inyong pagpapatuloy sa misyong ito, patuloy pang pagpalain ng Panginoon ang school na to upang mas marami pa kayong maabot, mas marami pa kayong matulungan sa mga darating pang taon sa journey ng eskwelang ito. Patuloy kayong pagpalain, mabuhay kayo, more powers, more victory ang darating pa sa inyo at sa school na to. Pagpalain kayo, Panginoon. Once again, congratulations and happy second year anniversary. God bless you. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po ang inyong kapatid sa pananampalataya, Brother Allen A. Andrade, from the city of the happiest people in the world, Tacloban City, Leyte. Sobrang ikinagagalak po ng aking puso ang batiin ang Mobile Bible School MBS ng happy second anniversary. Panalangin ko na lalo pang dumami ang mag-aaral sa MBS dahil napakalaki po ng naitutulong nito sa ating lahat na lumalim at lumawak ang ating kaalaman sa salita ng Diyos. At naway ito ay magbigay daan para tayo lahat ay lumago at lalo pang makapaglingkod sa ating Panginoon Diyos. Sa ating Dean at Founder ng MBS, Pastor Dr. Roderick Alcaide de Vera, sa lahat ng professors at sa buong staff ng MBS, congratulations! More power and God bless everyone. Maraming salamat po. Congratulations to Mobile Bible School Incorporated on your second anniversary. May God continue to bless your ministry as you equip and empower believers through His Word. God bless our school. Hello, I'm Sarah Posadas from Victory Church International Christian Ministries from Pangasinan. And I'm here to extend my warm congratulations to Pastor Roderick de Vera and Pastor Leah and to the whole Mobile Bible School family for its second year founding anniversary. May God bless you more in this mission, in equipping the hearts and minds of many God's servants through His words. And by His grace, may God continue to give you more years of favor, growth, and impact to the body of Christ. Congratulations. God bless you. Praise the Lord! Una po sa lahat, binabati ko po ang bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Diyos na buhay. Happy second year anniversary Mobile Bible School. Salamat po sa buhay ng ating professor na si Dr. Roderick Alcaide de Vera at sa mga kasamahan niyang manggagawa sa Bible School. Salamat po sa iyong mga buhay. Ang Diyos po ang mag-bless sa inyong lahat. Ako po si Brother Roland at kasalukuyan pong nandito po sa Cyprus. Bumabati po ako ng second anniversary. Nawa patuloy po itong lumago at sa biyaya ng Panginoon. Salamat po, Doc Eric
God bless po. Ayan, marami pong salamat sa inyong mga pagbati ngayong gabi na atin pong napakinggan at napanood. Ang Diyos po ay maparangalan, ang Diyos po ang madakila, natatanging siya ang dahilan ng lahat ng tagumpay po ng gawain ito. Nasasambit man ang pangalan ni Pastor Eric, pero dahil lamang po sa habag ng ating Diyos, kaya naging matagumpay po ang ikalawang taon natin, unang taon at ikalawang taon po ng Mobile Bible School. Ang gawain pong ito ay natatanging sa ating Diyos lamang at ang pinakamataas na parangal ay para lamang po sa ating Diyos na buhay. Ayan, ang sabi po ni Pastor Eric, yan po ay first batch pa lamang ng mga pagbati. Meron pa pong mga kasunod na mapapanood po natin. Ayan, pero bago po yun, tayo po muna ay darako sa parapol po natin, pagbigay ng gift natin naman po sa Facebook, sa mga nanonood po sa atin sa Facebook, sa ating live stream sa Facebook. Kayo po ay maumantabay, magbibigay po ako ng katanungan at kung sino po ang unang makakasagot at makapagbibigay ng tamang sagot, syempre po yan ay titignan ni Pastor Eric at i-announce po natin agad ang mananalo po para po sa ating pagbibigay ng gift sa Facebook. Ayan. Okay. Start na po tayo. Sa nandyan po sa Facebook. Mag-antabay na po tayo. Pabilisan sa pag-type ng tamang sagot. Ayan. Ayan. Type I'm ready daw po. Sa mga handa na, pakitype po natin I'm ready. Ready na po tayong magsagot ng tamang kasagutan sa mga nanood kanina, sa mga shinare po ni Pastor Eric. Doon po tayo doon po tayo kukuha ng katanungan. Siyempre, kung ano yung mga na-store sa isipan natin, yung malalakas ang memory dyan, at natandaan pa yung mga naibahagi kanina at yung mga nagsulat, siyempre nagsulat, ay very good. Kung ganun man po, madali po nating masasagot. Ayan, kung mga nariyan po sa Zoom, pwede ring lumipat sa Facebook o kung dalawa ang cellphone ninyo, ayan, gamitin habang nasa Zoom o nasa laptop yung isa, tapos yung cellphone ay nasa live stream naman sa Facebook. Okay, start na po tayo. Yan, start na po tayo. The first question is, for sure, dapat alam po natin to, lalo na yung mga students po natin. The first question is, what is our anniversary theme? Ayan. Ano daw po ang theme ng ating second anniversary ng Mobile Bible School? Ano daw po ang theme natin? Nasabi po yan kanina. Type lang tayo. Huwag po tayo kukuha ng tamang sagot sa Facebook natin. No? Type po tayo ng tamang sagot. At meron na po tayo na sa biyaya ng Diyos tayo'y lumalago sa buhay, karunungan at lalim sa pananampalataya sa Mobile Bible School. Ito'y abot kamay na sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Abalye. Yan. Little Joy. Daddy Abalye. Yay! Congratulations! Yan, nanalo. Na-type niya. Ano po ang theme ng ating second anniversary ng Mobile Bible School? Our theme is Grace to Grow and Truth to Know. Ayan. Grace to Grow and Truth to Know. Tang twister to Ayan. GG. Ayan. Grace to Grow and Truth to Know. Kailangan talaga, di ba po, lumago tayo dahil sa habag ng Panginoon at ang katotohanan ay kailangan nating malaman. Amen?
mahirap po yung tayo ay lumalago pero napapalayo tayo sa katotohanan, o yung parang naka-base lang sa emosyon, naka-base lang sa kung ano yung nabasa mo sa Bible agad, ay parang yun na agad, in-interpret mo na sa sarili mo. No. We need the grace of God. We need the grace of God to grow, at kailangan ang katotohanan ay lubos nating malaman, at yun din dapat ang maibahagi natin sa mga nasasakupan natin. Kailangan malaman nila ang katotohanan. Amen? Kailangan talaga alam natin ang katotohanan para hindi po tayo madaling maligaw, lalo na po sa panahon ngayon. Yan, muli, congratulations po sa ating winner. Yan. Next question. Ay, ang napanalunan po pala ng kanina ay Poemen na Bible. Uy, sana all. Yan, congratulations po sa ating winner ng Poemen Bible. Next question. Ano daw po, saan daw po natin matatagpuan ang... anong price nito? Refrigerator? Wireless. Okay. Ayan. Next. Wow, akala ko sa Zoom lang to. Meron din pala sa Facebook. Akala ko sa Zoom lang yung ganitong premyo. Sana all. O, next ko po, kung ang napanalunan sa ating unang question is Poemen Bible, ayun naman po, ang mapapanalunan ng mananalo ay single wireless microphone. Uy! So, nice. Next question po, ang makakasagot at unang-unang makakasagot, saan daw po matatagpuan ang ating tema na Grace to Grow and Truth to Know? Ayan, saan po? Sige, upaunahan na po sa pag-type kung saan po sa Bible. Ito po ba ay, ano po yung nasabi kanina? Ito po ba ay sa Old Testament o ito ay sa New Testament? I-type na po natin. Kailangan sakto. First ba o second o third? For sure, walang third to. Ayan. Paunahan na po mag-type, mga kapatid. Saan daw po matatagpuan sa Bible? O clue na, ito ay sa New Testament. Saan daw po natagpuan o pinagbasihan ang ating tema na Grace to Grow and Truth to Know? Do we have a winner? Our winner is, base po ito kay Pastor Eric po ang nanalo ay sana all. Oy, dalawa daw. Ay, ang galing naman. Dalawa ang nanalo ng single wireless microphone goes to unang-unang nakatype ng tamang kasagot ng 2 Peter chapter 3 verse 18 is John Victor Pilar Serna. Yay! Siya po ang nanalo. Unang-una. Dahil sabi po ni Pastor Eric ay dalawahin daw natin. Ito yung ikalawa po. Yan, naririnig naman sa Zoom yung boss ni Pastor Eric po, di ba? Ayan, naririnig naman. Clear na clear. Ikalawa daw po. Yun na po ang nanalo, ang ating kapatid na si Jan Victor. Ayan, or Pastor Jan. Ayan. Ang ikalawa daw pong tanong na mananalo din ng a single wireless microphone, magbigay ng mga supporting verse. Kahit ano na supporting verses na nasabi ni Pastor Eric kanina po nung siya ay nag-share. Ayan. Kahit saan daw po, kahit ano daw po na book. Unang-una, at syempre po, titignan niyang mabuti ni Pastor Eric at siya po ang magsasabi sa akin kung sino po ang nakapagbigay ng kahit isa na supporting na verse, book, chapter, verse sa Bible. Uy, ang dami! Uy, dito may nanalo na. Talagang ang dami niya pong dito na ilagay. May take note. O yung may mga take note, very good. Ito talaga ang yung matatalino na nagsusulat at natatanging kaibigan nila ang mga papel at ballpen. Ayan. Unang-una na po nakapag-type dito. Ay, dual daw to? Okay. Dual wireless microphone. Ayan. Ang pangalawang nanalo po ng dual wireless microphone at unang-unang nakapag-type po
dito sa cellphone ni Pastor Eric at unang-unang nakita rin po, siyempre po, seller screen. Hindi, it's this one, founder screen. Ayan, okay. Si Pastor Jaime Alipio. Yay! Okay, ano po dito sa cellphone ni Pastor Eric, ang unang-una po na nakapag-type ay sino? I can't be it. Ayan, si Pastor, dito po kay Pastor Eric Ayan, talagang sadya po na nagtakda at talaga ang Panginoon ng mananalo, si Pastor Jaime Alipio. Congratulations, Pastor! Ayan. Next po, sa mga pwede pa nating mapanalunan. Okay. Pangatlo, another Poimen Bible po ba, Pastor? Ang isi-share natin ulit. Muli, congratulations po sa ating nanalo kanina sa Poimen Bible. Parang dalawa na ang nanalo. Isang at dalawang wireless microphone. Next naman po, ang mapapanalunan natin is yung pang Santa Cena. Alam niyo po ba yun? Yung mabaso ng Santa Cena. Yan. At samahan na rin natin yan ng bread. Kasi ibang mga churches ang ginagamit nila yung yung lalagyan ng jelly ace. Naka po ba kayo doon? Yung maliit na lalagyan ng jelly ace. Doon nila nilalagay yung yung ginagamit nila Santa Cena. So ngayon naman po, yun naman ay papamigay natin. Set po yung pang-cup ng Santa Cena at saka yung bread. Next question po. Unang-una na makakapagbigay ng tamang sagot. Unang-una po na sinabing unang G sa main point si Pastor Eric kanina. Ano po yung unang main point ni Pastor Eric? Ay, nakapagbigay na po ako ng hint na nag-i-start sa letter G. Hindi ba kasali na sa Zoom? Sa Facebook lang? Ay, natapos na pala yung sa Zoom kanina. Isa rin sa Zoom. Isa rin daw po sa Zoom. Sige, communion. Communion cups po. Isa rin daw po sa Zoom. Una po. Okay po. Yan. Unang po na main point ni Pastor Eric, nag-start sa letter G. Actually, G naman start ng lahat. So, nagbigay ako ng hint. Pero lahat naman start sa letter G. Okay, pero itong number 1, medyo mas madaling tandaan. May nakapagbigay na daw po ng tamang kasagutan. Uy, very good. May nanalo po sa Facebook. Actually, yung nanalo po unang-una sa Facebook ay nanalo na. Kaya syempre, mag-give chance to others naman po, 'di ba? So ang pangalawang unang nag-type din ay si Pastor Jaime Alipio. Siya rin sana sadya ang mananalo. Pero ang pinaka po ng rules natin, kapag nanalo na, ibigay naman natin sa iba. So ang pangalawa po na nakapag-type ng tamang kasagutan sa Facebook, ayan, na mananalo ng Santa Cena na cup. Yan, maliit na baso. Yan. Ay! Tantaranan! Tantan! Uy, sana all! Ang nanalo ay si Sister Emmy Balbalin Abel Gabres! Yay! Nanalo si ate! Ayan, siya po ay kapatiran natin sa isang hinahawakan ni Pastor Eric. Uy, walang daya to sadya sigurong nanood si Ate Emmy kanina. So, yun po ang nanalo. Si Sister Emmy Gabres. Ayan. Congratulations, Sister Emmy! May magagamit na tayo. Yay! Ayan. Ayan, siya po ay nanalo, Ayan. Next question po. Para sa, ito po ay kalawang katanungan. Ano yung pangatlo na G? Pangatlong main point po ni Pastor Eric na binahagi niya po kanina. Yan. Pangatlo po. Ay, sa Zoom, Pastor, meron po ba nananalo? Sa Zoom? Yun. Sa Zoom daw, meron ding nanalo si Pastor Jumer.
Yon, congratulations po sa nanalo sa live, sa Facebook at saka sa Zoom. Ay, ang galing. Sana all. Ayan, pangatlo naman po. Ano yung pangatlong G sa main point ni Pastor Eric na naibahagi niya po kanina? Ito ay kailangan nating gawin. Lagi. Kailangan po talaga. Sa lahat ng bagay na ating gagawin, sa lahat ng bagay na ating magagawa, sa lahat ng bagay na ating matututunan, kahit po ito ay nagawa natin sa ating sariling kakayanan, ito yung dapat nating gawin talaga. I-remind natin sa ating sarili na kailangan nating gawin. Palagi. Ano po? Pa-type na po ang tamang kasagutan. Sino po ang nanalo, Pastor? Ay, wala pa daw po. Type na po tayo. Pangatlo. Ito po ay kailangan nating gawin sa lahat ng natatanggap nating parangal. Ay, meron na rin daw po sa Zoom nanalo. Ay. Sa Zoom meron na po nakapag-type. Pero nanalo na daw siya. So, ibibigay ulit sa iba na hindi pa nanalo. Okay. Pastor Martin. Sa Zoom daw po. Pwede daw po ulit mag-type. At ibibigay naman po. Sa Facebook po, ano po yung pangatlo na i-share? Pangatlong main point ni Pastor Eric po. At mananalo ulit ng parang sa kanta to eh. Glory, glory, Lord. So, agad diba? I give you glory, Lord. Meron na pa ba, Pastor? Sa Zoom? Meron na daw po sa Zoom. Sa Facebook na lang. Parang sa kinakanta po natin. Glory, glory, Lord, you are mighty God. Meron na po? Nagantay po tayo. Pag 10 to 1. Gusto kasi nila, Pastor, dapat puro wireless. Appointment. Okay. Ayan, muli marami pong salamat sa mga nag-sponsor, sa mga papapremyo po natin. Ay, hindi, pagbigay ng gift natin sa mga kapatiran po ngayon. Ayan, ay maraming pong salamat sa pag-extend nyo ng help ninyo. Ayan. Ang nanalo po ay si Pastor. Okay. May una pong nakasagot, pero nanalo na daw po. So, yung pangalawa po ang syempre, bibigyan po natin. So, ang ikalawang nanalo po ay si Pastor Danal Aguado. Yan, sa Facebook. Yay! Pastor Danal Aguado. Siya po ay nanalo. Ang sagot niya po ay glory to God. Ayan, we need to give glory to Christ. Ayan, di ba po? Reminding us that our growth and learning ultimately lead us to worship and honor Him. Tama po? Lahat ng ating paglago, lahat ng ating natutunan, kailangan maglilid sa atin na makapagbigay ng gloria sa pangalan ng ating Panginoon. At mas madakila ang kanyang pangalan, hindi po sa atin ibibigay, bagkus ang gloria ay para sa Panginoon. Diba po sabi sa Bible, I must decrease, Jesus must increase. Amen. So next po, pangalawang katanungan. Ano pong mapapanalunan natin dito, Pastor? May nanalo na po sa Zoom, may nanalo na rin po sa Facebook. Yan, congratulations po sa mga nanalo. Ano na po? Apo. Power bank. Ito, sana all. Ito po sa Facebook and Zoom,
Ang mapapanalunan po natin ay power bank. Ayan. Kailangan po natin yan sa mga nagla-live, sa mga nagsuzoom. O, kailangan po natin ng power bank. Medyo malakas na power bank. Kailangan. Ayan. So, next question po sa Facebook at saka sa Zoom. Ang ikalawang tanong ay, ano yung pangalawang main point ni Pastor Eric? Yan. So, oras share daw po na natatak ng power bank. Matagal din po yung malobat. Nakakapuno ng 2 beses. At manipis pa. Ayun, opo. Meron dito power bank, napaka-handy niya, magaan. Yung iba pong power bank ay what's this one? This. Okay. Original po yan. Oh, naririnig namin po. Original power bank. Yan. Kaya daw pong magpuno ng 2 beses na malobat ang cellphone po ninyo. Kaya niyang punuin. At napaka-handy, napakagaan po. Yan. Yan po ang pangalawang mapapanalunan natin na power bank. O, napakadali po ng katanungan. Ano po ang pangalawang main point ni Pastor Eric sa kanya pong shinare kanina with the theme Grace to Grow and Truth to Know? Ano po yung pangalawang G? Dapat buuin natin ito po Ay, meron na ba? O, kasi power bank kasi Ito po ang mapapanalunan. Aura share. That's why we need to share it because this is Aura share. Ano daw? Ano daw? Ito pang inyong mapapanalunan na power bank. Sobrang gaan po ito. Kahit sa bag na maliit pong dala-dala ng mga pastor. Opo. May nanalo na. Sino po ang nanalo? Ayun, what's the okay. Yeah. Ang tamang sagot po ay gain in knowledge. Yan. So, hindi naman po tayo masyadong perfectionist. Okay na po kung makuha na yun. So, ang nanalo po sa atin ay sa Facebook po ito, ang nanalo ay si Sister or Pastora Ellen Laguna. Ayan. Okay. Pwede nyo daw pong i-contact din si Pastor Eric kung ang gusto ninyo ay Aura Share na power bank or iswap sa single wireless microphone. So, i-chat nyo lang po siya kung kayo po ay nanalo at ito po lang para sa lang po, power bank. Yan. Kung gusto nyo pong i-divert siya sa wireless microphone, okay lang po. Kung gusto nyo naman na yung power bank lang na Aura Share, okay lang din po. Ayan. So, ang nanalo po sa Facebook ay si Sister or Pastora Ellen Laguna. Ayan. Siya po. Congratulations! Ayan. Chat nyo na lang po si Pastor Eric kung ano po ang mapagdesisyonan nyo. Uy, sana all, mamimili tayo ng ng premium mas gusto natin. Ayan. Muli, happy 2nd anniversary Mobile Bible School. Ayan. Ayan. Next po, sa Zoom naman, ang nanalo ay si Pastor Rogelio Absulio. Ayan, siya po ay nanalo ng yay! Congratulations! We need to gain in knowledge, encouraging us to deepen our understanding of Christ through Scripture and prayer. So, napaka-importante po niyan. We can gain knowledge pala in prayer too. Through Scripture and prayer. So, that's why kailangan magbasa tayo ng Bible at kailangan tayo ay manalangin. So, congratulations, Sister Pastora Ellen Jan Laguna and Pastor Rogelio Absulio. Ayan, kayo ay nanalo ng
share na power bank, o pwede rin naman, pag gusto ninyo gawing wireless microphone, i-chat nyo lang po si Pastor Eric. Muli, congratulations po sa ating lahat, sa lahat ng mga nanalo. Ayan. Wait natin yun. Okay, ngayon naman po, para po sa ating pagpapatuloy, stop po muna natin yung pagbibigay ng gift. Ngayon po ay mapapanood ulit natin yung second batch ng mga pagbate mula sa ating mga students o yung mga kasamahan po natin sa pagtaguyod ng ating Mobile Bible School. Ayan. Hello, I would like to greet MBS happy anniversary. I would like to praise God for giving us this school and also providing Pastor Roderick to us to give the knowledge and the skills that God had provided him and made us blessed with this knowledge. I learned a lot from the self-paced training that they had created, and I'm looking forward to be a graduate of this school. Pastor Roderick has blessed by God for providing us the guidance, the support, the motivation. He even messaged me in order for me to be follow up if I'm doing good with my studies. That is also a great blessing for me. And also the lecturers of the school, it was really guided by the Lord Jesus Christ that we had gaining all this knowledge about Jesus Christ, the Bible, and how we ministry and all about the church that we had to be joining with. In behalf of all the staff and the schools and all of you that will be a part of the MBS, thank you and God bless. MBS family New Zealand, happy second year anniversary. God bless you. God bless. Mabuhay kayo. God bless po. God bless po. God bless. Hello, magandang araw mga kapatid. Happy second year anniversary sa Mobile Bible School Incorporation sa pangunguna ni Doc Roderick Rivera. God bless din sa mga staff. Salamat sa Panginoon, sa pamamagitan ng MBS ay marami akong natutunan kahit na nasa bahay lang ako. Salamat sa MBS at pwede na tayong matuto. Salamat din kay Doc Roderick Rivera sa kanyang pag-unawa at sipag sa pagtuturo sa aming mga estudyante. More blessings and more anniversaries to celebrate MBS. Ako si Mila Pumaytok dito sa Alfonso Lista. Hagio and God bless MBS. Happy second anniversary MBS family. Salamat po kay Dr. Rivera sa pagtuturo po sa mga kapastoran at mga elders. And happy second anniversary po again. Good morning po. Ako po si Maribeth Diego. Andito po ako sa Taiwan at isa rin po ako sa estudyante ng Mobile Bible School at happy second anniversary. God bless us all. Salamat po. Mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kapatid kay Kristo. Una po sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa ating Diyos Ama sa pangalan po ng ating Panginoong Jesucristo at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo, na kung saan tayo po ay nakaabot sa 2 taon, officially ang Mobile Bible School INC. Sa pangunguna po ng ating founder president, na walang iba kung hindi po si Dr. Reverend Pastor Roderick Alcaide de Vera. Maraming salamat po sa kanyang buhay na patuloy na nagpapagamit upang tayo po ay ma-equip, upang madagdagan po ang ating mga kaalaman, pang-espiritual, at ganun din po as an example of being humble
Marami po siyang karakter na nagre-reflect po sa mga pinag-aaralan natin. At salamat po sa ating Panginoong Jesucristo na patuloy na ginagamit ang ating butihing pastor. Maraming salamat po. Again, my greetings. Happy 2nd year anniversary MBS INC. Ang inyo pong kapatid kay Kristo, pumabati, Sister Mirna Mapanaw Taiko from Italy. Isang mapagpalang umaga po. Muli sa umagang ito ako po ay bumabati sa MBS ng happy, prosperous 2nd anniversary. At ako po lubos din nagpapasalamat dahil sa pamamagitan ng school na ito ay ako po nakapag-aral muli sa larangan ng musika. At nais ko pa rin magpatuloy pa ng mga pag-aaral patungkol pa sa salita ng ating Panginoon. Binabati ko po ang aming mahal na guro kay Dr. Roderick. At ganoon din po sa aking mga kaklase. Sama-sama po natin pagtibayin ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. At tayo po'y magkaisa sa ating pagbati muli sa 2nd anniversary ng MBS, ng Mobile School. Maraming salamat po at magandang umaga. Ako po si Carlos Noel Opanto ng Word International Ministries, Makati. God bless. Happy 2nd founding anniversary Mobile Bible School. I would like to thank our Pastor Roderick Rivera for his kindness and love sa Mobile Bible School. Nawa pagpalain pa po ito ng marami at nawa madami pang mga estudyante ang makakilala sa Mobile Bible School at maraming pang matulungan na magkaroon ng kaalaman, katalinuhan, buhat sa salita ng ating Diyos na buhay. At nagpapasalamat ako dahil napasama ako sa family ng Mobile Bible School. And I'm Johanna May Angela Flores. I'm Assistant Pastor of Jesus is Lord in God Love Church. God bless us all. Hello, good morning everyone. Happy anniversary po sa Mobile Bible School. Thank you Sir Eric sa matyagang pagtuturo sa amin and pag-encourage. Nawa ay magtagal pa po ang ating school at mas marami pa po ang mapagpala at maging mga tunay na mga lingkod ng Diyos. Salamat po from Mingan, Epic Church. God bless you everyone. Happy anniversary. Hello everyone, this is Pastor Gadis Antonia ng Baguio. At the same time, may gawain po tayo dito po sa Cabanatuan City. Nais ko pong i-congratulate si Dr. Roderick and admin ng Mobile Bible School. Salamat sa Diyos for giving Dr. Roderick the vision to train students all over the world sa ministry at sa pag-aaral biblikal at marami pang iba. Congratulations po at happy anniversary sa ating pong lahat. I am happy and proud to be part of the MBS. Marami pong learnings at napapanahon ang training program na ito sapagkat naging accessible po ito sa lahat. Katulad po natin na abala sa maraming gawain sa pamamagitan po nitong online training na ito, anytime, anywhere program. Tayo po ay mayroon pa ring opportunity na matuto at ma-training. Salamat po. And once again, Pastor Gadis Antonia ng Light with the World, Worldwide Ministries, happy 3rd year anniversary, MBS family. God bless. Happy 2nd anniversary, MBS. May the good Lord bless us all.
Bible School. Good day, MBS family. I am Rabina Calabia and Esther Pampulina Calabia from Alaminos, Laguna. We are so grateful to be a part of MBS family this special day. Happy second year anniversary. May God continue to bless us all. Blessed happy anniversary MBS family. I am Godofredo Lakip, a student of Mobile Bible School and one of the leaders of J.C. Loren Jesus Christ Lord Our Righteousness International Ministry here in Saudi Arabia. On behalf of our church, I would like to congratulate you all on attaining 2 years of service to the body of Christ. May God continue to work in mysterious ways and use His mighty works to draw souls to the kingdom of God. May He always uplift your leaders in grace, wisdom, and knowledge. Once again, blessed second anniversary Mobile Bible School. God bless us all. Ating lahat, ako po si Pastor Irineo Pagdilaw, isang pastor ng Rock of Ages Praise Center Incorporated na nakabase po sa lalawigan ng Ilocos Norte. Ako po ay bumabati ng maligayang pagdiriwang ng ika-2 taon ng Mobile Bible School na pinamumunuan ni Dr. Roderick Rivera. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoong Diyos na ako ay naging kabahagi sa school na ito upang mas lalo pang palalim ang aking kaalaman para sa pagbabahagi ng salita ng Diyos at naway mas madami pang mga ministro ng Diyos na mapabilang sa school na ito upang magamit para sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos sa bawat tao. Again, happy second anniversary Mobile Bible School. God bless everyone. Blessed happy second anniversary Mobile Bible School from Jesus Christ the Redeemer Fellowship, Turin, Italy. God bless always. Amen! Yan, happy anniversary po MBS family sa pangunguna po ni Pastor Roderick. God bless po. Salamat po sa lahat ng mga help sa atin at sa mga kapastoran po, lalo po sa Body of Christ for establishing this institution at ngayon po ay nakakatulong sa mga kapastoran. God bless po once again. Happy second anniversary po. And this is Pastor Paolo of Dream Purpose Church, Taytay. Good morning to everyone. Happy second anniversary ng Mobile Bible School. More of God's blessings and favor be with you all. Congratulations, Dr. Roderick Rivera. Keep it up. God bless you. Happy and blessed anniversary, blessed MBS Mobile Bible School. Maraming salamat sa buhay ni Pastor Roderick na nangunguna po sa MBS. And again, happy second year anniversary MBS. God bless. Greetings! Isang mapagpalang araw ng Panginoon sa ating lahat. Binabati ko po ang Mobile Bible School Incorporated sa ika-2 taong pagkakatatag nito. At napakaraming mga manggagawa ng Panginoon ang kanyang natulungan. Lalo sa panahon ngayon na napaka-unlad ng teknolohiya, napaka-busy ng mga schedule ng mga tao, at kasama na po ako doon sa mga mag-aaral na iyon. Patuloy ang gawain ito ng Panginoon sa pangunguna ni Director Roderick. Marami po salamat sa Mobile Bible School, MBS. Magandang gabi po sa lahat at sa lahat na nakikinig. Blessed second founding anniversary Mobile Bible School. Maraming salamat po sa Panginoon dahil ginamit niya ang ganitong institution upang i-equip at i-enhance yung knowledge ng mga pastors para sa gawain ng ating Panginoon. Naway pagpalain pa lahat tayo
sa mga gawain na binigay sa atin ng ating mahal na Panginoon. God bless everyone. This is from Bacolod City, Negros Occidental. Mapagpalang hapon po sa lahat. Ako po si KG Medrano, isa pong church worker at kawani ng gobyerno. At syempre, isa rin po ako sa enrolled students ng Mobile Bible School. And I want to take this opportunity to greet MPS a happy and blessed second anniversary. Kaya more enrollees, more students, more graduates, at mas marami pa pong pagpapala ang dapat maranasan ng Mobile Bible School. As long as we keep on desiring to glorify Jesus and to keep the name Jesus known all around the world, ang existence po ng MPS ay lalo pa pong kinalulukuran ng Diyos. At sa bumubuo po ng Mobile Bible School at lalo tigit po sa founder kay Dr./Pastor Roderick Rivera, marami pa pong pagpapala ang ipaparanas ng Diyos. And once again, I want to take this opportunity. Happy second anniversary, MBS. Happy second founding anniversary po, MBS. Salamat sa Diyos sa buhay ng ating napakasipag na founder, Pastor Roderick De Vera. Naniniwala po tayo na gagamitin pa ng Diyos ang kabuuan ng MBS upang magsanay ng maraming mananampalataya at makapagbahagi po ng katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya taos-puso po ang aking pagbati sa kabuuan ng MBS at sa lahat ng nagiging bahagi po sa Mobile Bible School. Ang Diyos ang patuloy na mapapurihan at maparangalan. Ako po si Pastor Joshua De Sagun mula sa Philippine Assemblies of God, Looc, Bethel Temple. God bless po. Karunungan at lalim sa pananampalataya sa Mobile Bible School. Ayan, marami pong salamat sa atin pong mga pagbati ngayong gabi sa mga estudyante po ng Mobile Bible School. Ayan, napanood nyo po yung mga sarili kanina. Ayan. Ayan, sabi ko, "Uy bro, ito yung nasa Zoom." Oh, kayo po pala yun. So, yung mga pagbati nyo po ay nandiyan. Na sinabi rin Sa bawat hakbang sa Diyos tayo nagtitiwala. Sa gabay ng kanyang salita ating inaakay ang iba. Kahit saan man dalhin ng ating mga paa, sa Diyos na makapangyarihan tayo.